tandaan natin, pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, it must be heard. Kailangan naririnig ito. Walang nagpe-praise o nagpupuri sa Panginoon na nakaganito. Tapos pag tinanong, sister, anong ginagawa? Magpe-praise ako. Praise ako eh. Wala rin nagpe-praise o nagpupuri sa Panginoon na tahimik. Kasi praise must be heard. Kailangan ito ay sinasabi ng iyong labi. Hindi rin pwedeng ang pagpupuri ay mental telepathy. Parang, nararamdaman ko na siya eh. Dito lang sa isip, hindi pwedeng ganon. It must be heard. No, worship is not always evident to an observer. Ito naman yung kaibahan ng worship. Ang praise, kailangan mo siyang ipakita eh. Nakikita siya. Pero ang worships, it's not always evident to an observer. Hindi agad, kasi minsan kahit nakaupo ka lang sa Starbucks, no, you can worship God, you can talk to God. Pero hindi alam ng tao na merong ganong communication na nangyayari sa iyo at sa Diyos mo. Amen. So, yun yung mga differences nila, no, ng praise at ng worship. So, praise is largely horizontal in its purpose, while worship is primarily a vertical interaction. Ano yung horizontal? Paano yung horizontal? Pag ganito, no? Pag ganito. Ang vertical is, so, pag tayo ay sumasamba sa Panginoon, ganito yung direction natin, pataas. Okay? Pero pag nagpipraise tayo, ang direction natin is horizontal. So, praise is often preparatory to worship. Kadalasan ito yung ating, pag tayo ay nagpipraise and worship, kaya laging una yung praise, di ba? Yung mga masisigla nating song. Kasi ito yung preparatory to worship. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng dumadala dito sa church tuwing araw ng linggo ay ready na agad mag-worship. No, kailangan pang i-prepare yung heart nila. So, kaya tayo minsan nagpapakanta ng mga joyful song, doon kasi nare-release nila yung kanilang burdens, doon nila nare-release yung kanilang fear, doon nila nare-release yung kanilang kung ano man yung daladala nila sa mga oras na yon. Kaya kailangan may praise muna para may preparatory. Minsan napapansin nyo ba, kung minsan didiretso kayo sa worship, kahit sa small gathering lang, halimbawa may small gathering kayo, minsan wala naman talagang praise na nangyayari pag small group lang. Pero minsan parang ang bigat ng worship. Tama? Kasi minsan, doon sa lugar na yon o sa mga kasama ninyo, may mga taong hindi nakahanda ang puso para sa pagsamba. So, doon, binigyan niya nga ng explanation, ang pagpupuri ay parang isang plowshare. Pag sinabi nating plowshare, ito ay pang-araro. No, yung papuri, yung praise ay in-identify niya as parang plowshare ng isang ano yung tawag, farmer. So, di ba bago magtanim ang farmer ng kanyang mga binhi, aararuhin niya muna yung lupa, bubungkalin, binubungkal. Meron bang crops na pwedeng itanim agad nang hindi binubungkal ang lupa? Meron ba? Wala, di ba? So, kailangan bungkalin muna yung lupa. Pag binungkal na yung lupa, nawala na yung mga tuyo sa taas ng lupa, pwede na siyang magtanim ng binhi. And for sure, yung binhing iyon ay magbubunga. Ito ay tutubo. So, ganun din sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Kailangan mo nang ipaararo yung puso natin sa Diyos. Yung tigang na puso, kailangan mo nang ipaararo sa Panginoon. Para pag naghatid na kasi after the praise and worship, preaching na ng word eh. Napapansin nyo ba? At alam natin, ang word ay sinasabi nating binhi ng salita ng Diyos. So, ito itinatanim na sa puso ng tao. Paano kung hindi ready yung lupa o yung puso? Hindi siya matabang lupa, natataniman ng salita ng Diyos. Masasayang yung is-pinipreach dito sa harapan. At ayun ang ayaw nating mangyari na may lalabas na tao sa Sunday services natin na hindi na taniman ng binhi ng salita ng Diyos. Kahit naman tayo, walang papayag na lalabas ka at papasok ka ng church na ganun ka pa rin ang kalagayan mo. Amen? So, praise is often preparatory to worship. So, God will frequently attempt to teach us to praise before we enter into the fullness of His presence, of worship. So, ngayon, kaya pinaghiwalay ko kanina yung worship leader o yung singers at musicians. Magbibigay lang ako ng pailan-ilang pointers sa inyo para sa worship leader, para sa chief musicians, para sa mga singers, kung ano yung mga roles na dapat na hindi natin na-neglect pag tayo ay nasa ministry ng music. So, ano ba ang role ng isang worship leader sa gawain ng Diyos?
So the worship leader provides overall leadership for the congregation. So napansin ninyo, walang nagpapakanta ng simultaneous, tatlo sila sabay-sabay. May isa-isa lang. Nung anniversary, tatlo silang worship leader, pero isa-isa sila. Tama. Kasi napakagulo. Chaos. No, walang orderliness pag tatlong tao ang nilagay mong leader. Kaya hindi pwedeng sa isang lugar o sa isang organisasyon, lahat ay leader. Magulo po yun. So, a worship leader provides overall leadership for the congregation, instrumentalists, and singers. So, gawin nating malinaw ito. Ang worship leader, pag nagsimula na ang praise and worship, siya po ang leader. Okay? Kahit na po magaling ang instrumentalist o magaling yung head ng jam, pagdating ng actual praise and worship, yung worship leader ang leader. Okay? Para walang confusion. So the worship leader's attention is divided between two general areas of concern. The musical aspect of the service, which involves the musician and singers in particular, and the spiritual aspect of the service, which basically involve the congregation. So medyo talagang ang isang worship leader ay yung calling natin ay hindi basta-basta. Hindi tayo tatayo dyan dahil praktisado lang tayo. Hindi tayo tatayo dyan dahil marunong ka lang kumanta. Kasi dalawang aspect ng service ang iyong ginagalawan pag once na tumayo ka na sa harapan. Ikaw yung magli-lead sa banda, ikaw yung magli-lead sa singers. At the same time, yung spiritual aspect ng mga congregation ay hindi basta dapat mabaliwala. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ubusan ng songs o hindi ubusan ng line-up. Kailangan makita mo yung kalagayan ng congregation dahil kailangan mo silang i-minister. So kaya vertical yun eh. Di ba sabi ko kanina, ang worship, may giving and receiving. Bubuhusin ng Diyos ang kapangyarihan niya, ikaw naman i-release mo sa tao. Eh paano kung walang naibuhos sa'yo kasi hindi nakahanda ang puso mo? Wala ka marirelease sa congregation, kawawa naman ang congregation. Pumunta sa church para ma-bless at ma-minister, pero dahil sa negligence at natin bilang mga worship leaders at bilang mga musicians, hindi tuloy dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, this is an informal seminar, so forgive me kung minsan matalas ng konti ang salita. Pero kayo ay, alam ko namang wala ng baby dito. So, the musical aspect of the service which involves the musicians and the singers in particular, ito yung iniisip ng worship leader habang nakatayo siya sa harapan, and even the spiritual aspect of the service which basically involves the congregation. So, lagi nating tatandaan na pag tumayo kayo, hindi lang kailangan maayos ang tugtugan. Hindi lang yon. Pag tumayo kayo, hindi lang kailangan bago yung daladala nyong kanta. Pag tumayo kayo every Sunday, hindi lang kailangan na kayo lang yung natuwa sa inyong praise and worship. Kailangan, may congregation pa kayo i-consider. Kailangan hindi lumabas siya na empty-handed. Kailangan hindi lumabas siya na ang kondisyon ng puso niya katulad nung dumating siya. Amen ba? So ngayon, tingnan naman natin, medyo mabilis ba? Medyo mahaba kasi ito eh. Mga 11 o'clock pa yung flight ko, so